morning mga kumare. Okay lang ba kayo? Bukod sa mukha ang ating mga binti, ang isa rin sa madalas mapansin ng mga kalalakihan, di ba? Lalo na kung mabuti at makinis. Pero paano kung may mga ugat na rito na naglitawan? Gaya ng problema ng kumare natin si Jenny Calibuso. Nagsimulang mapansin ni Jenny ang paglabas ng mga ugat sa kanyang binti sa una niyang panganganak. After nung nanganak ako sa first baby ko, ay nakita akong parang lumalabas ng mga ugat dito sa mga ano ko kasi nararamdaman parang kumikirot. Nakakaranas siya ng pangingirot sa kanyang mga ugat tuwing siya ay naglalaba dahil nababasa ang kanyang mga binti. Lagi ganun kada mga anak ako. After nun, pagkatapos ng panganak kasi talagang yung ugat mag-ano yun kasi sa lamig nga. Lagi akong naglalaban na wala pang isang buwan. Totally dapat 5 months bago ako magtawak ng malamig. Yung lumalabas yung mga ugat sa anak. Kahit may nararamdamang sakit, hindi pa rin niya magawang magpakonsulta sa doktor dahil na rin sa kawalan ng oras. Kaya't praktikal na pamamaraan na lamang ang kanyang ginagawang solusyon. Minsan, tinataas ko pa ako at saka hinahaplasan ko ng mga efficacy. Ano nga ba ang dahilan ng pananakit ng mga ugat ni Jenny? Yan ang ating aalamin ngayong umaga. Bakit lamig? Kapag nanganak lang nga ba ang isang babae at saka lumalabas ang varicose veins o ang paglaki ng ugat sa katawan? Yan ang alamin natin mula kay Dr. Paul Montemayor, isang vein surgeon at specialist mula sa Medical City. Doc Paul, magandang umaga sa iyo. Welcome to Kumare Club. Salamat po sa pag-imbita po. Yes, nakita naman natin yung case ni Maring Jenny. Siyempre siya bagong panganak, sabi niya, how would you characterize? Medyo malala yung kaso niya, no, Dr. Malala po yung kaso niya kasi ang sabi po ng kay Ma'am Jenny ay yung panganganak po. Isa pong risk factor na tinatawag po ang multiple na pregnancy. Kaya prone po ang mga babae po kung marami na pong kasalanan po ng mga anak po nila yan. Ano yan, Dok? Kahit anong edad, kung bata ka nagkaroon ng anak, ganun pa rin. Opo. Ang katangi-tangi pong dahilan ay yung heredity. Namamana po yung varicose veins. So kung si nanay may ganun, malamang kayo rin. Opo. Kasalanan po ng mga nanay, tatay po natin at mga ninuno pa din. Naku po. Kailan lumalabas yan? Habang nagbubuntis o pagkatapos? Kahit anong oras po ay pwedeng lumagana po ang mga varicose veins. Tapos sabi ni Jenny, may nararamdaman siya na parang pangingilo. Ano ba usually ang mga sensation na nararamdaman? 100% po ng mga pupunta sa clinic po, hindi po, ayaw po nilang nakikita nila na yung visual po. 30% po nananakit na po yan kasi nag-iipon po ang dugo sa may ugat. Kapag nag-iipon na po yan, tumataas po ang presyon. Kung alam po natin na may alta presyon po sa may artery po, may alta presyon sa veins. Kaya po nag-alta presyon po, tumataas po ang presyon, sumasakit po at namimigat. Yung palang explanation kung bakit parang lumalabas, umuusli po sila. Dahil napupuno ng Opo, nag-iipon po ang dugo sa binti kasi sira na po ang kalagayan ng ugat. Yung daluyan po ng dugo ay abnormal. Hindi na po nakakaakyat na maayos, nag-iipon na po sa bandang binti. Kaya umuusli at nananakit pa po. So usually yan sa may talagang sa buong binti. Opo, kadalasan po sa baba po ng tuhod ang nararamdaman po ng mga pasyente. Pero meron din ba sa kuminsan sa arms? Hindi masyado? Hindi gaano pong kalagana po sa kamay, although marami pong pupunta sa clinic na ayaw po nilang nakikita nila sa kamay, pero mas madalas po sa may binti at hita. Kasi ultimately, Doc, yun yata kasi hindi kasi siya magandang tignan. Talagang yun visual ang po. problema. At saka nagiging quality of life issue na rin po dahil hindi nakakapag-shorts, hindi nakakapag-bathing suit. Kung maliligo man po sa gabi. So may issue na po sa kalidad ng buhay. Sabi niyo, Doc, pagka medyo hindi ka masyadong gumagalaw, naglalakad, yung sedentary, yung iyong lifestyle, o lagi kang nakapahinga, nakaupo, masama yan? Opo, isang factor din po yan, yung hindi po paggalaw ng paa. Kasi ang activity po ng paa, ang siyang nagpa-pump out ng dugo at gumaganda po ang daloy ng dugo. Kaya kung hindi kayo palakad o aktibo sa paa, binti, may position po kayong magkaroon po ng varicose veins o mas sumakit po. Okay, chiki-chiki dance para dyan. Mas maganda pag nagtasayo kayo at gumagalaw-galaw. Sigurado po. Yan. Marami tayong naririnig ng mga cream at kung ano ipapahid. Yung iba nagsusuot ng mga medyas na mahigpit. Yan ba talaga ang lunas dito? Or ano ba talaga ang tamang pagtanggal ng varicose? Kapag hindi naman kayo nababahala sa nakikita po nyo at nananakit lang po, kahit ime-medyas po, kaya lang dito po sa Pilipinas, tropical po, mahirap po ang pagsuot ng medyas dahil mainit at masikip. Ang ibang treatment po na pwede natin i-offer
po ay una-una, hindi masyadong sa babae po, o operahan, tatanggalin po yung ugat. Ang kapalit po ng ugat ay hiwa. So, ang isang alternatibo na mas mainam po sa babae ay isasara po ang ugat sa pamamagitan po ng chemical injection. Ang tawag po dyan ay sclerotherapy. Ang isang paraan din po ay ang pag-collapse din po ng ugat, iba lang po ang style. Init po ang ginagamit, thermal. Ang tawag po namin doon, opo, yung mga laser at saka yung mga radio frequency. Yun yung tinatawag nila na Doc, yung parang sabi nga lang non-invasive, yung hindi ka kailangan. Opo, walang hiwa, wala kang mararamdaman. Wala ba mararamdaman? Hindi masakit. May turok po sa sclerotherapy dahil karayom po siya. Kung thermal naman po, may counting init, kaya lang nilalagyan naman po ng anesthesia at saka ng gel. Pero guaranteed, Doc, mawawala? Eventually po, kasi may proseso po yan. Hindi po magic na ine-erase. So, ilang beses yan ang balik sa inyo? Ganun? May multiple session po. Pero over time po, pawala yan. Kasi i-absorb po ng katawan po yung nasirang ugat. Kasi, kumbaga, sinisira po namin yung ugat ng sadya. Pwede ba mag-recur yan? Pagka nasira? Ay, pwede po. Kasi once ugatin po, always ugatin. So, lalabas sa ibang parte naman ng katawan? Uusbong po yan sa ibang parte ng katawan. Hindi na po sa dating pinagdamutan. Nako, maganda rin isipin yan. Pero at least meron tayong alam na lunas, di ba? Opo. So, lahat po ito ino-offer ninyo sa inyong clinic sa Medical City? Sa Medical City po. May mga treatment po para dyan. Yan. Para dun sa mga misis na talagang nagpaplano na ano ba yung pinaka-cost efficient na lang sabihin natin? Ang pinaka-can afford po? Opo, ang pinaka-popular po at pinaka-cost effective po ay yung pagturok po o yung sinasabing sclerotherapy. Kaya lang, multiple session po yan at saka konting pasyensya kasi hindi po kaagad nawawala. Hindi po parang eraser yan. May katagalan po. Saka variable po yung oras. Balik-balik din, di ba? Opo, pasyensya po. At saka pala, hindi lang pala ang mga kababaihan ang may varicose veins, pati pala ang mga lalaki meron. Opo, 15% po ng lalaki sa buong mundo may kalagayan varicose. Ang babae, mas malagana po, mga 20 to 25% po. Meron din po ang lalaki. Sa mga Pinay, compared to the rest of the world? Comparable na po sa world population po at saka sa Filipino population. More or less, mga 20 to 25% ng babae pong Pilipina may kalagayan ugat. Kesyo maliit po hanggang mga malalaking varicose. Okay, basta may solusyon. Okay. Opo. So, bisitahin nyo na si Dr. Paul sa Medical City para sa inyong mga varicose veins kung meron kayong katanungan, di ba? At magkonsulta ko ano yung pinakamainam na treatment para sa inyo. Thank you so much, Dr. Paul Montemayor. Ayan, mga kumare, hanggat maaari, iwasan na ang pagkakaroon ng varicose veins para sa mapanatiling flawless ang ating binti. At gaya ng parati namin paalala, alamin ang tamang lunas sa nararamdaman nyo, mga kumare, para laging okay tayo.